Yan. So hello and good day po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating course na Evidence that Demands Apologetics. So I'm your servant, Brother Jeff, at ako po yung parang magre-lecture or magtuturo sa inyo regarding this course, sa kursong po ito. So um, disclaimer lang po, no? So, session 1 to, pero hindi ito yung actual na klase na kasi nung time na na-record namin to, parang nagka-technical problem. So, kumbaga this is parang inulit ko, no? Uulitin ko yung lecture para meron tayong record ng session 1. So, yun nga po, no? So, let's pray muna. Okay, so let's open in prayer. So, Lord, thank you again for the opportunity to serve you, Lord. Thank you for giving us this chance makapag-aral ng evidence ng apologetics, Lord. And Lord, I pray na sana gabayan mo kami sa pag-aaral ng subject na ito, Lord. I pray na sana magamit to, Lord, para lahat kami ay ma-edify at lalong tumibay yung pananampalataya sa iyo, Panginoon. Guide me, Lord, also as your servant na I cannot do this on my own, Lord. I need your help. So equip me, Lord. Empower me with your Holy Spirit, Lord. And sa mga nakakapakinig po ng recording na to, Lord, I pray na sana ma-bless din sila o matuto rin sila gaya nung actual na mga students na nagpa-participate sa class na to, Lord. So lahat ng ito para sa iyo, Lord. Use us, Lord. And I pray this in Jesus' mighty name. Amen. Okay. So, let's begin. Okay. Okay. So gaya nga ng sabi ko, no? So ang course ng to is about apologetics and ang particular na source material na gagamitin natin sa kursong to is yung Evidence that Demands a Verdict nila Josh at Sean McDowell. So sa session 1, this is talagang super introduction kasi ang pag-uusapan lang natin ay yung book, yung mga author, saka yung attitude. Doon sa actual na book, hanggang doon siya sa yung mga unang parts, no, yung testimony ni Josh McDowell, ano yung reason ba't niya in-revise kasi this is the revised version na itong book na to is the fourth, no? Yung tamang attitude sa apologetics, saka ano ba yung evidence-based apologetics. So later, magigets nyo kung bakit may ganun-ganun pa pala. Okay, so simulan natin. Okay, so simulan natin sa house rules. Actually kung nagpa-participate lang naman kayo dun sa actual na klase, no? So ang gagawin kasi natin dito, this class is a 40 session or at least tansya lang yon, more or less 40 session siya. Napakahaba, ilang months to aabutin kasi yung book meron siyang 30 plus na chapters. Ngayon kung nabasa niyo na to or pag nakita niyo, no, pag try niyo lang parang i-scan, kada chapter is loaded with information. So kung ira-rush natin 'to, parang papaspasin natin, wala rin kayong matututunan, 'no? So kumbaga I decided na i-discuss chapter by chapter na per week, isang chapter na sa gayon mahimay talaga, na mahimay natin yung gustong ituro and para matuto din kayo. So dahil doon, aabot tayo ng ganong katagal, okay? Saka ang purpose ng class na 'to is hindi para ituro yung chapter. No? Ang purpose lang nito is para nga to process lang yung binasa, i-explain yung mga mahirap na part, saka tawag dito, yun lang, no? So, i-process lang talaga. So, hindi nga siya, ang purpose ng lecture, hindi para basahin sa inyo yung book. So, ini-encourage kayo na basahin na yung book before the class para mas maano kayo, di ba? Babasahin nyo, hindi kayo naintindihan, doon papasok yung lecture. So, at the same time, I'm encouraging you to purchase the book, no? Kumbaga, it's a good investment, no? Kumbaga, super worth it. So, maraming way na kung saan ka man naka-base, I don't know, pero dito sa Philippines, mayroon naman nabibilihan sa online, sa Shopee or sa Lazada, check nyo lang, meron naman. Okay? Okay, so pero kung hindi nyo nga nabasa, hindi ibig sabihin nun hindi na kayo welcome. Welcome pa rin naman. Okay? Tapos ang schedule is Monday, every Monday, 7 to 9 via Zoom. Um, hindi ko alam sa ibang time zone kung depende sa time zone mo, pero sa Philippines po yan 7 to 9 p.m. And you're free to eat during the class kasi dito sa amin sa Philippines supper and dinner time. Okay, so the materials provided for you are free. So sabihin every after lecture, pinopost ko tong
PDF yung PowerPoint na to, no, in PDF format para ma-review nyo. Okay, so you are free to use it or disseminate it. Sa mga, kasi I'm expecting or assuming na karamihan sa matin sa inyo dito ay mga leaders, no? So pwede nyo gamitin sa mga groups nyo, discipleships group nyo, discuss nyo rin. Actually, you're encouraged to do that, no? Pero, ang akin lang ay huwag nyo ibibenta. Okay, huwag nyo ibibenta tong mga to kasi ginawa ko to ng libre, right away, no? Walang bayad to. Walang ano, wala rin kayo. Ang parang pinagastos lang dito is yung pagbili ng book. Okay? So, this is free. So, sana libre nyo din siyang ituro sa iba. Okay? So, yun ang sabi sa Matthew 10:8, diba? Freely have you received, freely you give. Okay? So, the class will be recorded for public viewing. Yun na nga yun. So, pero kung hindi ka komportable, in case na gusto nyo sumali doon sa face-to-face, yung mga susunod na klase, tas ayaw nyo ng ganito, pwede naman, off-cam na lang kayo. Pwede naman pag-usapan yan. And then, you are welcome to invite others to the class. You're also encouraged to share your learnings with your disciples. So, tulungan natin isa't isa na ginagawa natin to para for the edification, no, of kada Christian. Okay, so simulan na natin, no, sa pag-usapan muna natin yung mga authors. Okay, so sino bang author ng book na to? Okay, so sila ay si Josh and Sean McDowell, no? So kung hindi niyo alam, mag-ama po sila. Okay, mag-ama. Simulan natin to sa original na author, si Jocelyn Josh McDowell. So he's one of the leading Christian apologists of our generation. So he is the author and co-author of over 145 books, including the classic More Than a Carpenter. So hindi lang ito yung book na sinulat niya. Ang dami niya sulat na books, most of which is mga apologetics books, no? Pero itong Evidence That Demands a Verdict is one of his best, no? Along with the More Than a Carpenter. So, he received his bachelor's degree at Wheaton College sa Chicago, Illinois. After that, he pursued his Master of Divinity at Talbot Theological Seminary sa Biola University. Parang school siya doon within the larger university where he graduated magna cum laude. Wow, di ba? So, after graduating, he became part of the Campus Crusade for Christ. Isa ano yan parang non-profit organization, parang mission siya. So, it's about missions, no? And not long after, he started his own ministry organization which was named after him. Yun yung Josh McDowell Ministries. Okay? And they're well known as an articulate speaker. Josh has addressed more than 25 million people, giving over 27,000 talks in 125 countries. So grabe, no? Halos nalibot na niya yung buong mundo. Pero talagang ginamit kasi siya ni Lord, no? Talaga ang dami niyang natulungan sa mga bansa na yan through his ministry of apologetics. Ngayon, meron na siyang, yung anak niya, tinulungan na siya na. So, sabihin ng original na pinablish tong book na to, wala si Sean, no? Si Josh lang. And ngayon, sa 4th edition, sinama na niya yung anak niya, si Sean McDowell. Okay, so sino naman si Sean? So, he earned his double master's degree in theology and philosophy at Talbot Theological Seminary. So, doon din, no, sa parehas na school ng papa niya. Pero ito, he graduated summa cum laude. Wow, di ba? So, later, he earned his PhD in apologetics and worldview studies from Southern Baptist Theological Seminary. So, now he is an associate professor of Christian apologetics at the Talbot School of Theology in Biola University. So he's a leading Christian scholar. Sean has authored and or co-authored several books on apologetics, intelligent design, ethics, and youth ministry. So in other words, na parang sumusunod sa yapak ng ama niya si Sean McDowell. And by the looks of it, siya ay magtutuloy ng legacy. Okay, so these are established apologists. Okay, so check ko lang kung nagre-record pa para on the safe side tayo. Okay, so still recording. Okay, so balik tayo. Okay. Doon sa unang part ng books, di ba, we're trying to know okay. So, di ba kinikilala natin yung mga author? So, doon sa umpisang part ng book, kunento rin ni Josh McDowell yung testimony niya. So, baga, it's not all about impressive credentials, no? Napakaganda rin nung testimony niya kung paano niya nakilala si Lord, no? He changed my life, yung title ng article na yon. So, si Josh McDowell ay pinanganak at lumaki siya sa isang farm. And sabi nga niya, naka-apekto yun sa kung paano niya tingnan yung mundo.
Pero, according to him, galit na galit siya sa kanyang papa. Okay. So actually may movie yung buhay niya, yung naka-post diyan yung Undaunted, The Early Life of Josh McDowell. So parang ineksena diyan nga, no, parang galit na galit siya sa papa niya. Bakit? Kasi sabing napaka-abusive drunkard na. Kumbaga sa ang description pa nga niya sa buong bayan nila, siya ang pinakalasinggero. At paglasing nananakit pa, no? Especially sa nanay niya, talagang binubugbog daw. So after niya graduate ng high school, parang namatay na yung mama niya. Kasi pero parang bago mamatay yung mama niya, parang sinabi niya sa kanya, sinabi ng nanay niya kay Josh McDowell na inaantay lang daw niyang graduate si Josh kasi parang gusto na talaga niyang mamatay, na gusto nang sumuko ng nanay niya. So parang tingin ni Josh na matay ang mama niya out of a broken heart. So bukod sa papa niya, na lagi siyang na ganun nga, meron pang isang lalaki na talaga cause or nag-bring ng paghihirap sa buhay ni Josh McDowell, no? Yung ano nila doon, yung housekeeper nila sa farm na si Wayne Bailey. Okay, so bakit naman anong ginagawa ni Wayne Bailey kay Josh McDowell? So kwento ni Josh, itong si Wayne Bailey ay sinesexually abuse siya. Okay, so in other words, parang minomolest siya or nire-rape, no, nung bata siya. So kung hindi niyo na-gets yun ha, lalaki, nire-rape ang lalaki. So para magets nyo kung gaano yun kasakit sa part ni Josh McDowell, no? Sabi ni Josh, nagsimula yun nung 6 years old siya at natigil lang, no? Nung nag 13 years old siya, nung naging teenager siya. Nung sabi niya, meron na siyang sapat na lakas para tumanggi. Okay? Pero ang tagal din noon, no? 7 years old, mahigit, no? So lahat daw 'yon, pag sama-samahin mo, meron kang abusive na papa, nangre-rape sa'yo, lahat 'yun nakatulong, para lalo sumama ang tingin niya sa mundo saka sa religion, 'no, in gen yung pinagdaanan niya. So, sa uhaw niya makahanap ng meaning at kaligayahan sa buhay niya, ang dami niyang hanap natin 'yon. Pero medyo mali lang yung approach niya, 'no? So, mali ang timing din siguro. Triny niya rin sa education kasi tukat balik sa religion, 'no, parang naging niya. So in other words, hindi niya nakuha doon. Tapos, pero babalikan natin yun. Tapos triny din niya sa education. So triny niya maging parang achiever sa school. Testing lang niya kung pag ginawa ko ba to, gaganda ang tingin ko sa parang yung happiness ba, yung magkakaroon ba ako ng ganun. So wala rin. Triny niya sa prestige and popularity kasi hinahanap. Napaka-disappointing para sa kanya kasi mas na-feel daw nung umattend daw siya sa church, sabi niya parang mas na-feel niya na mas malala pa, parang mas lumala pa, 'di ba malala na nga yung nararamdaman niya, parang mas lumala pa. So I think it's an isolated case, 'no, na mali lang talaga yung napasukan niyang church at the wrong time din. So nagbago ang lahat nung may na-encounter siya na grupo ng mga Kristiyano who behave differently from the rest. So sa kwento nga niya, parang mayroong mga may nakita siyang parang nagdi-discipleship group, mga estudyante, mga Christians. Nakabilog lang sila tapos may dalawa yatang teacher, walong estudyante or 10, tapos dalawang teacher if I'm not mistaken. No? So nakita niya yun. Tapos sabi daw niya, ito basahin natin. It was clear to me that these people had something I didn't have. They were disgustingly happy. And their happiness didn't ride up and down with the circumstances of life. It was constant. They appeared to possess an inner source of joy, and I wondered where it came from. But there was something else about this group that caught my attention. Their attitudes and actions towards each other. They genuinely love each other, and not only each other, but the people outside their group as well. They did what involved in people's lives, helping them with their needs and problems. It was all totally foreign to me, yet I was strongly attracted to it. So I decided to make friends with them. So, this take note ha, kasi what caught his attention is yung attitude ng mga Christians. Kasi later sa pag-uusapan natin, babalik tayo dito, no? So, it's not their spirituality or anything, no? It's their attitude, especially towards people na katulad niya ng mga skeptics na ano. So, just take note of that and babalikan na natin 'yun. Okay, so
Kaso, okay si Josh McDowell dito finally, no, parang naka-base din siya, nakaland din sa base na meron siyang na ano na parang medyo kumonect na kumbaga, no, sa tamang doon sa path na gusto niya marating yung happiness and meaning. Kaso nga, yung kanyang agnosticism and skepticism towards Christianity prevented him from further pursuing his relationship toward his newfound friends. Kasi although, okay, he liked the people, he liked Christians, okay, this particular group of people is nice, pero sa pinagdaanan nga niya saka sa mga experience niya pag pinagsama lahat yun, nakatulong, parang nabuo sa heart niya, parang parang hindi talaga siya naniniwala sa Christianity. So yung people okay yung Christians, pero yung Christianity itself parang hindi siya believe na totoo yung paniniwala ng mga Kristiyano. So yung mga Christian friends niya, imbis na itaboy siya, di ba kasi usually, di ba, pag ganun yun, Christian ka, tapos meron kang friend na hindi Christian, di kayo magkasundo, di parang, ay, di na tayo friend. Hindi naman. So, yung ginawa ng mga Christian friends niya, ay challenge siya. Okay, kung di ka naniniwala, matalino ka naman, di ba, you are talagang achiever sa school, then try mo mag-research, di ba? Try mong sagutin yung sarili mong disbelief, no? So si Josh, he accepted the challenge. So talagang nag-gather, talagang ano siya, sa kinari niya yun, no? Sineryoso niya yung challenge na yun. So talagang nagpunta siya sa Europe, nag-study siya doon, nag-research siya doon. And at ang goal niya is patunayan na hindi totoo yung Christianity. So hindi siya nagpunta doon with a blank mind, no? Nagpunta siya doon with the goal to disprove Christianity kasi confident siya na hindi totoo. And ang nakakatawa, ito na nga, no? So, as you may have predicted, nung pagpunta niya doon, and after all those research, imbis na makuha niyang resulta ay against Christianity, ang nakuha niya is a overwhelming amount of evidence for Christianity, na talagang totoo ang Kristyanismo. Kaya sabi nga niya, at the end of my journey in Europe, I find myself sitting in a museum library in London, England. After several hours of research, studying some out-of-print books, I leaned back in my chair, rubbed my eyes, and without remembering I was in a quiet library, I spoke out loud. It's true. It's true. It's really true. It was about 6:30 p.m. when I left the library. As I walked along those London streets, I realized that there was no escaping the facts. The Bible is true. The resurrection of Christ really did happen, and Jesus is who he claimed to be. So baga, you cannot argue with evidence eh. Kumbaga, overwhelming yung amount eh. Kumbaga, convincing talaga. So parang hindi na siya naka-deny, no? So, ebidensya na yung kaharap mo eh. Hindi na siya opinion lang, no? May patunay talaga. So he accepted the truth as it is, no? So, pero sabi niya, although naniwala na siya, okay, gets ko na, totoo na nga itong Christianity, pero hindi pa rin naman daw talaga siya naging Kristiyano ng automatic. Meron pa nangyari kasi ang nangyari lang, yung parang disbelief ng mind niya, di ba yung mind niya kumokontra, parang yun kasi yung humaharang sa kanya. Parang yun nga, he had yet to reconcile his mind, what he knows and what he believes. So, baga, kaya di siya naniniwala kasi yung mind niya kumokontra. So nung nabuksan na yung mind niya, so nabuksan na rin yung heart niya. Pero sabi niya, talagang nag-push siya kanya, parang talagang tanggapin si Kristo sa buhay niya is nung naintindihan niya yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. No? So sabi nga niya, di ba, you may think it was the irrefutable intellectual and historical evidence that brought me to Christ. No, the evidence was only God's way of getting his foot in the door of my life. What brought me to Christ was the realization that He loved me enough to die for me. So, napakaganda nun, no? Kasi nga, pag tinignan mo yung mga sikat na apologies, yung mga sila C.S. Lewis, Lee Strobel, may mga tao talaga na parang sa umpisa, talagang hindi sila naniniwala because of intellectual reasons, no? So, dun papasok yung tulong ng apologetics kasi di ba tayo, nag-share tayo ng gospel, pero from time to time na we encounter people na kaya hindi nila tinatanggap yung message ng gospel kasi nga meron silang mga reservations eh, meron silang mga pinanghahawakan, mga presuppositions na parang kaya hindi sila nakikinig on the first place, no? Which is doon nakakapasok yung apologetics na nakakatulong siya sa evangelism kasi
minsan talaga bago mo ma-share ng maayos yung gospel, kailangan masagot mo muna yung mga gano'n, yung mga tanong sa isip nila, yung mga presuppositions nila. And then, kagaya ni Josh McDowell, once na maalis na yun, bubukas na yung pinto for them to open their hearts to listen to the message. And malay mo, di ba, yun na nga yung tuloy-tuloy na siya. So, apologetics is very helpful in evangelism. So, it's also one of the reasons why we're doing this. Okay, so, and after that, he dedicated his life by serving God until today. So mula noon, is one of the leaders na talaga no sa Christian community kasi talagang grabe yung tulong niya sa lalong ma-edify mga Christian sa faith nila. And he is now 84 years old. Sabi nga niya, but after I placed my trust in Christ and my thinking changed, instead of using others to serve me, I now discovered that I wanted to be used to serve others. Becoming other-centered instead of self-centered was a really dramatic change in my life. So napakaganda ng kwento ni Josh McDowell, no? So ngayon pag-uusapan na natin yung book. Okay, so check ko lang ulit kung nagre-record. Okay, so let's continue. Okay, sorry. So let's continue. Okay, so pag-uusapan natin ngayon is yung book itself, no? Yung evidence that demands a verdict. So, yung book na to is considered by many as a masterpiece in Christian apologetics. It ranked 13 in Christianity Today's list of most influential evangelical books published after World War II. Okay, so sa dami ng Christian books na meron dyan, pang 13 to according to Christianity Today's, no? Sobrang talagang influential, sobrang ganda. So more than 3 million copies of this book has been sold worldwide and has been translated into 44 languages. This is the fourth edition. Itong ginagamit natin, itong pag-uusapan natin, pang-apat na to. It has been revised and updated to include new discoveries in archaeology, as well as to answer the new challenges of the modern age. So as yun nga, no, syempre, may kumukontra sa Christianity, tapos may na-discover ng mga bagong ebidensya. So kailangan mo i-account lahat yon. So anong nasabi ni Lee Strobel, no, sa book na to? It's a treasure trove of apologetic gems. This is an indispensable book that all Christians should keep within reach. Countless people benefited from the original version, but this updated and expanded edition makes this volume even more valuable and timely. Okay, so bakit niya ito sinulat on the first place? So ang kwento ni Josh McDowell, di ba, nag-iikot-ikot siya sa mga bansa, palibot-libot siya, nag-i-speak siya, ng mga ganon. So every time, no, after niya mag-speak, ang daming humihingi ng copy ng mga notes niya, no, ng mga yung mga pine-present niya kasi nga para magamit din nila. So parang medyo na-hassle na every time ano siya, mahihingi ng mahihingi. So sabi niya para mas naging accessible, 'di ba? Publish ko na lang, gawin na nating libro talaga. So tama nga naman. So pero clarification lang din kasi sabi ni itong book na to, hindi lahat to ay gawa ni Josh McDowell kasi 'di ba nga research to eh. So meron dito in-insert niya rin dito yung mga work ng iba, yung mga findings ng iba. So parang yung book na to, hindi to research lang ni Josh na parang siya lahat ang ano. So parang chinek niya yung gawa ng iba tapos kinote niya yon, sinite niya yon. So parang siyang thesis in a sense, no? Para siyang research paper. Okay? So walang masama doon. So ngayon, di ba pang-apat na version? So bakit? Kailangan i-revise ng i-revise? So may dalawang sagot, no? Una nga, para to answer for the recent challenges of new atheism and postmodernism. So baga, yan yung dalawang parang pinaka-kontra ngayon, no? Parang opposition sa Christianity. And then to account for the modern setting, especially the internet. Kasi nga, iba na yung nung sinimulan niya yung journey na to, iba na ngayon, no? Which is the internet. So, bakit problema yung internet? Ewan, problema, pero you have to take that to yung account kasi through the internet, the dissemination of information is very accessible. So, yung information na yon, it could be right, it could be wrong, no? Kumbaga, ang dali na lang magbasa ngayon sa internet, maka-acquire ng mga ano. And sometimes, ang problema, yung mga tao, hindi naman nagpa-fact check, no? Kung anong makita sa internet, kahit walang evidence, kahit walang ano, pinaniniwalaan agad. So, nakakatulong or nakakaano siya, para nakakatulong siya para mas lalong gumulo. Parang nakakagulo siya, in other words, no? So, kumbaga,
kailangan mong sabayan yun. Hindi ka pwedeng magreklamo sa sitwasyon ng mundo eh. Kumbaga, you have to adjust to it talaga. So, doon na lang, buti na lang, no, yung anak niya is follow din his steps, si Sean. So, si Sean yung pinaka tumutulong sa kanya mag-address ng mga naririnig at nababasa natin sa internet. And actually, si Sean is a vlogger, no? Meron siyang page, meron siyang account sa YouTube, may channel siya sa YouTube. So, you can check that as well. Okay. So pakinggan alamin natin ano yung dalawang na-mention na opposition sa atin. So yun yung simulan natin doon sa New Atheism. Okay, so ano yung New Atheism? So siguro yung iba sa inyo nagulat, di ba? Ala, may new na pala. Alam ko may atheism. Atheism alam natin lahat, di ba? Hindi ko naniniwala kay na may Diyos. So may new na. Ano naman yung new? Okay, so nag-aano kasi yung mga skeptics natin, nag-evolve din eh. So itong lately lang, bago lang to. Bago lang ito yung atheism, it's a movement in the 21st century. So, it's actually, hindi naman siya parang intentional na, may new na. Hindi. Nabuo siya kasi sa resulta ng mga gawa ng limang to. No? So, sila Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Victor Stenger, Christopher Hitchens. No? So, the collective representation of Harris, ilan ba, so yung apat lang actually yung kinonsider si Harris, si Dawkins, si Dennett, saka si Hitchens has been termed the four horsemen of New Atheism. So yan sila. Okay, so uh, talagang parang version sila nila Josh McDowell na nagre-research din sila, nagpa-publish din sila ng book against Christianity. Okay, so sila yung mga nagpasimuno niyan. Okay. So, wag nyo na lang husgahan sa itsura. Okay. Ayan. So, New Atheist. Ngayon, okay. So, ano yung tinuturo nila? What sets it apart from the older forms of atheism? So, it's a direct attack at what they see as the dangers of theism. Okay. So, yung atheism, yung normal na atheism, hindi ako naniniwala kay Lord. Diba? Hindi ako naniniwala na merong Diyos. Walang ganun-ganun. Yun yung atheism. So, sa new, meron na silang dagdag na parang harms, no? Na parang sinasabi nila na ang paniniwala sa na merong Diyos is nakakasama sa sangkatauhan, no? So sabi niya, it is now evil to believe in God, specifically in the God of the Bible. Why? It denies personal and social liberties, irrational, dogmatic, exclusive, etc. So parang ang tingin nila, parang yung idea na may Diyos, sobrang nakakasama kasi nga parang sinasabi no na ang tao ay walang independence, wala tayong kalayaan, wala tayong karapatan magdesisyon kasi may Diyos na nagdidikta sa'yo ng dapat mong gawin. So parang tingin nila nakakasama yung ganong paniniwala. So kung sigad to, sabi pa nila, kung totoong sigad ng lumikha, lalong mas siya kasi ang dami niyang kailangan sagutin kasi sabihin din daw nun gumawa ng mga evil things, no? Yung, diba, yung mundong ginagalawan natin, may mga masasamang nangyayari. So, siya rin daw may kasalanan nun. So, and he's sending many people to hell. So, I know na hindi natin siya sasagutin ngayon, pero sinasabi ko na, no, kayang sagutin yung mga bagay na yan. So, ang tingin nila, science lang ang may kakayahan ipaliwanag ang lahat, no? So, actually, the science, no, yung naturalism, no, yung paniniwala ng lahat, ang natural world lang na nag-i-exist ang meron, walang mga spiritual world, no? So, yun ang paniniwala ng New Atheism. Okay. So, syempre, hindi natin sasagutin ngayon kasi darating tayo doon. So, ano naman yung postmodern ni Sem. Okay, so to cut it short, yung umpisa, ito yung galing to sa Got Questions. Postmodern Christianity falls into line with basic postmodernist thinking. It is about experience over reason, subjectivity over objectivity, spirituality over religion, images over words, and outward over inward. So in other words, ito yung sakit ng Christianity ngayon na parang masyado tayong nakabase sa emotions, sa experience, sa spiritual experiences, and hindi na tayo nakabase sa facts, sa Bible, sa mga ano, kumbaga more on the feelings na nga. So kaya I'm sure napapansin niyo na yan, maraming churches ngayon na parang puro gimmick, no? Parang puro ano, parang yung ano, parang ang nagiging dating tuloy ng church is parang entertainment na, or it's all about what you feel and gano'n. So hindi na siya nakabase sa Bible, hindi na siya nakabase sa ano, ang dami ng wrong ano, so doctrines, parang gano'n. So I think you will agree with me, no, na super delikado talaga nun. Okay, kasi it leads other people to believe in something that is not scriptural, 'di ba?
And syempre magbubukas na yung pinto nun for other heretic teachings, so yung mga Sanhedrin atheism, ganyan. Okay, so ano yung kaibahan ng book na 'to? Ano ba yung evidence, 'di ba? Kasi bakit evidence that demands a verdict? Kasi 'pag tinignan mo yung title na yun, evidence that demands a verdict, parang di walang relate sa Christianity kasi 'di ba yung mga terms na yun sa law natin naririnig, 'di ba? Evidence, verdict. So parang siya na-connect sa Christianity, sa apologetics. Kasi ito na nga yun, no? Ang apologetics ay merong iba't ibang uri. Okay? Merong iba't ibang uri ang apologetics. Siguro ito yung marami sa inyo na surprise na, ay may iba't iba pa pala yun. Okay? Kumbaga may branches din. May hindi ka siya branch, no? Parang approach. Okay? So, number one is philosophical apologetics. Okay? So, ito yung actually, nga pala, nagtatanong kayo bakit ano ba yung apologetics in the first place? So actually, i-discuss natin yan sa second session, no? Kasi introduction to apologetics yun. Dito, yung book lang kasi hindi discuss natin. So siguro for the sake of discussion, no? So yung apologetics is yung parang yung parang ano siya, field ng Christianity kung saan inaaral natin yung mga defense, paano natin de-defensahan yung faith natin, yung mga ganun. So maraming way para ma-defend natin yung faith natin, no? So una nga is philosophical, no? So also known as classical. Pag sinabi apologetics, ito yung traditional na naiisip natin. So explain natin 'yan. Tapos under ng philosophical, meron siyang sub-branch, no? Yung presuppositional. I-explain din natin yan. So, isa lang yan, iba lang yung atake ng presuppositional. And then, merong evidence-based apologetics. Ito na ngayon, yung ginagawa natin sa book na to, sa course na to. And then, pangatlo, may scientific apologetics. And then, pang-apat, merong doctrinal apologetics. So, this is new. So, marami pang nagsasabi na meron pang ganitong branch. Pero, basically, yung apat lang na, yung lima na lang na yan, yung limang yan, diyan lang talaga umiikot yun. Okay, so explain natin. So ano ba yung philosophical, no? Yung classical apologetics. So this is the method of apologetics where it utilizes logic and philosophy to defend the truth claims of Christianity. In other words, ito yung parang pure thinking lang talaga, pure intellect lang talaga, no? Walang mga evidence, wala kang ipapakitang ebidensya, walang mga ganun, walang experiment, walang ganun. Puro talagang thinking lang, no? Yung logic, di ba? If A is B, then B is ganyan, di ba? Mga ganun. So, talagang utakan lang to. Brain cells lang talaga to. So, its primary objective is to provide convincing arguments for the existence of God. So, parang dun lang talaga sila umiikot, no? Paano mo papatunayan na nag-exist talaga si God? And marami na silang na-produce na arguments like yung cosmological argument, ontological argument, yung being ni God, yung teleological, yung design, no? If there's a design, there's kung may design, dapat may intelligent designer, parang gano'n, moral, yan. So, marami din sila dinidiscuss like yung konsepto ng worldview, ano ba yung katotohanan, sa yung mga ibang religions, pinag-aaralan din nila. So, yung mga questions na na-explore nila is kung totoo, if God is good, then why is there evil and suffering in this world? Natanong niyo na ba sa sarili niyo yan? So kung gusto niyo malaman yung sagot sa tanong na yan, nandito yan sa philosophical apologetics. So, philosophical apologetics is intellectually demanding. Alam niyo na yun, no? Talagang medyo kailangan ng thinking nga kasi, no? Kasi nga, pure thought and reasoning to eh. So, it's just intellectually demanding. But pag binigyan mo naman to ng chance, no, it's also satisfying and edifying at the same time. Saka, hindi naman porque pang pure thought and reasoning lang siya, kaya hindi ka matalino, hindi mo na to bibigyan hindi mo na to papansinin, no? So, pwede ka makinig lang, no? Kasi makakatulong pa rin to sa'yo nga eh. So, wag mo i-alienate sarili mo na porque tingin mo hindi ka matalino, hindi na to pwede sa'yo. No, pwede yan, no? Bigyan mo lang talaga ng chance na aralin, intindihin, and you will see na makakatulong to sa'yo. Okay? So, sino ba yung mga sikat na mga philosophical apologists natin? No? So, una na nga si Ravi Zacharias, the late Ravi Zacharias. Kumbaga pag tinignan mo siya, makinig ka sa kanya, talagang he's using pure intellect lang, no? Another is si C.S. Lewis, na through his books, doon niya yun yung parang pinaka-avenue niya para explain yung mga defense niya for Christianity. Another si St. Thomas Aquinas.
Is one of the first apologists na na-encounter ko sa buhay ko kasi I had the privilege to learn about his teachings when I was 12 years old, no? So sobrang laking tulong niya, influential niya sa buhay ko. And then si Douglas Grutis, no, one of talagang tinitingala sa mundo ng apologetics kasi talagang ako nabasa ko yung book niya, no, yung book niya about philosophical apologetics, saka iba talaga, no? It's there. Kumbaga, ang itsura pa lang, matalino na. Ayan. So, sample lang natin, no? Kunyari si C.S. Lewis, para magka-idea kayo sa mga uri ng argument dito. So, sabi ni C.S. Lewis, di ba, my argument against God was that the universe seems so cruel and unjust. So, di ba, parang yung sa New Atheism, sabi niya parang ang sama-sama ng mundong to, ang daming kaharasan, ang daming injustices, di ba? So, parang di siya, yun yung tingin niya kung bakit walang Diyos. Kasi di ba sinasabi niyo mabait yung Diyos. Ba't may mga ganun? Pero ito yung naisip niya eh. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe when I called it unjust? So nagas niyo yung gusto niyang i-point out. Sinabi ko na mayroong kasamaan sa mundong 'to. Ba't ko nasabing masama? Anong sukatan ko para ko nasabi na yung bagay na yun masama? So ibig sabihin, baka may idea ako ng good, 'di ba? So yun yung sabi niya dito. Paano ko nasabi na merong tabingi? Sabihin, on the first place, alam ko na merong diretsyo, 'di ba? Kasi paano mo nasabing tabingi iyon? Ibig sabihin, aware ka sa idea na may diretsyo nga. So may diretsyo at may tabingi. So parang kanino ko kino-compare yung goodness na yon? Kung merong tabingi, merong diretsyo. Kung merong masama, merong mabuti. So saan nanggaling yung mabuti? Merong masama, yes. Pero meron ding mabuti. 'Di ba? So parang, alam mo yun, parang yung idea na parang sinisisi mo si God dahil may kasamaan. Pero saan mo nakuha yung idea na may masama? 'Di ba? On the first place, sabihin, merong kabutihan. Sino nag-set ng moral law, kumbaga? So, yun, di ba? Ang galing. Ibig sabihin, parang ano yung argument mo eh, kinokontra sa sarili mo. So, si St. Thomas Aquinas naman, yan. Sa mga ina-explain niya is yung the argument from efficient causes. No, parang sinasabi niya na lahat ng bagay merong nag-cause. Lahat na nag-exist merong nag-cause. Di ba? Kunyari, bakit bakit ako nandito? Kasi dahil sa magulang ko, ganyan. O ba't yung mga magulang ko, bakit sila nandito? Kasi dahil sa magulang nila. Wala, laging merong origin ng mga bagay. Yung cellphone mo, paano nabuo yan? Kasi, di ba, may nag-manufacture. O saan galing yung plastic? Saan galing yung bakal? Ganyan. So, ganda. So, parang pag trinase mo, laging may causes, di ba? So, parang sinasabi niya na pag kinonect mo yung dots, darating tayo dun sa isang origin lang na pinagmulan ng lahat. 'Di ba? So parang hindi puwedeng mag-exist lang yung mga bagay-bagay. Lahat ng bagay na nag-e-exist may cause, 'no? So, yun yung parang argument niya na yung parang 'di ba thinking lang yun, wala siyang ebidensya. Pero parang, o nga 'no, mapapa-realize ka na baka nga, 'di ba, na merong Diyos talaga, may pinagmulan ng lahat ng bagay. Next, okay. So ano naman yung presuppositional apologetics? So itong presuppositional, remember 'di ba, this is part of philosophical. Hindi under siya ng philosophical. So bakit lang siya naging hiwalay? Bakit siya naging sub-branch? Kasi iba yung atake. Okay, so ano ba muna yung presupposition? Pag sinabi yung presupposition, ito yung mga default assumptions or beliefs before an argument. Ibig sabihin, lahat ng tao merong presupposition. Ibig sabihin, bago ka ah pumasok sa argumento, meron ka ng parang pinanghahawakan na, 'di ba? Saka hindi lang siya sa argument eh, parang sa everyday life mo meron ka ng mga assumptions, 'di ba? Example, Pilipino tayo, tapos may na-meet ka na kano, puti. Ano ang unang language na naiisip mo na na tingin mo ano, 'di ba? So 'di ba usually ang tendency natin mag-i-English tayo kasi ang tingin natin pagka ano nag-i-English. So yung idea na yon, yun yung tinatawag na presupposition mo na parang pagka ano nag-i-English agad. Which is ang alam nating lahat, 'di ba? Hindi naman true all the time. 'Di ba porke ka no Englishero na agad, 'di ba? Malay mo dito lumaki yun, 'di ba? So marunong mo pa mag-Tagalog, 'di ba? Pero yun nga, lahat tayo may ganun tayong ano, parang unconsciously may presuppositions tayo. So to put it simply, presuppositional apologetics is apologetics done in reverse. So ang ginagawa sa apologetics na style na to, inaaral nila yung presuppositions ng ibang tao and then parang ina-examine nila yon, then hahanapan nila ng butas and then
ipapakita nila na sa lahat ng bagay sa mundong 'to, Christianity lang talaga yung religion or yung belief na consistent, credible, and above all, the only one that makes sense. So in other words, yung ginagawa ng iba sa Christianity, yung mga umaatake sa Christianity, parang ito naman 'tong mga 'to, ginagawa nila sa ibang religion. Parang ina-attack din nila yung ibang religion, then pinapakita nila na parang may flaws 'tong beliefs ng mga religion na yun, tapos i-insert nila yung Christianity. So parang siyang attack mode, 'di ba? Ikaw naman yung kume-question sa iba. Hindi mo parang hindi ka naka-defend mode, naka-attack mode ka nga. So, ang nagpauso nito is sila Cornelius Bantil and Gordon Haddon Clark. Yan, so silang dalawa, mga Reformed Protestants. Okay? So, ayun yung example nung argument ni Cornelius Bantil, no, inaatake niya yung agnosticism. Sabi niya, agnosticism is epistemologically self-contradictory on its own assumptions because it's claimed to make no assertion about ultimate reality rest upon a most comprehensive assertion about ultimate reality. Naintindihan niyo? Ako rin nahirapan ako intindihin yung sinasabi niya. Pero sinasabi niya nga parang kinokontra ng agnosticism yung sarili niya. Kasi di ba, pag sinabing agnostic ka, ang claim mo, iba kasi yung agnostic sa atheist eh. Yung atheist, di siya naniniwalang may Diyos. Yung agnostic, parang, di naman yung do you deny na may God, pero parang tingin niya, hindi natin kayang ma-comprehend yung idea na merong God or something like that. Pero sabi niya, dapat kung sinasabi mo yun is parang nag-assert ka about reality na hindi siya kayang maintindihan. Pero, yun nga, di ba, parang yung truth statement na yon is parang sinasabi mo, yun yung reality na hindi mo kayang intindihin yung reality. Sinasabi mo nga na parang dapat na nagsasabi ka na hindi kaya intindihin yung reality. Parang inaano mo, parang, ang hirap explain. Okay, so parang, okay. Basta yun. Ako nagigets ko, hindi ko lang mapaliwanag eh. So parang dapat na sinasabi mo nga na hindi mo kayang i-describe yung reality. Dinidescribe mo nga yung reality eh, di ba? So yun yung simplest na paliwanag doon. Okay? So sige, palagpasin naman natin yan. So ito ano, some famous practitioners of presuppositional apologetics. No? So dalawa, no? Si Nabil Qureshi saka si Al Fadi. So parehas silang sa pangalan pa lang, no? Saka sa picture, magkaka-idea na kayo no, ng dalawang to ay parang from Islam origin, no? So mga dati silang mga Muslim. So doon naging apologist sila, ang naging decision nila is parang kaya sila presuppositional kasi ang ginagawa nila, nakapokus lang sila sa Islam. Di ba kasi galing sila Islam, laki sila Muslim, alam nila yung faith, tapos naging Christian sila, na-realize nila na, ay, totoo pala yung Christianity. So, ang ministry ng dalawang to, hindi naman all the time doon, pero ang pinaka-major na heart nila, burden nila, is mag-reach out doon sa mga kapwa nila Muslim. So, baga, nagtutok sila, pinapakita nila sa mga kapwa nila Muslim na yung faith natin hindi consistent, ang daming yung contradictions, ganyan, so ganun. So parang they're just trying to make their fellow Muslims realize na yung belief nila sa ganito is hindi siya totoo, di ba? And then pinapakita nila na Christianity talaga yung totoo. Ngayon, medyo malapit sa puso ko tong si Alfadi kasi siya ang aking professor sa apologetics. Siya yung nagturo sa akin ito ng ganyan. Oh, well, philosophical yung tinuro niya, hindi naman lahat. Ayan. So, siya yung naging prop ko. And then si Nabil Qureshi, napakagaling din, no? Kaso, kinuha na siya ng Lord, umuwi na siya kay Lord nung September 16, 2017. No? Napakabata, 34 years old lang, no? Due to stomach cancer. Pero despite, no, although maigsi ang kanyang ministry, gamit na gamit siya, no? So, bagay lang talaga siguro yung plan ni Lord para sa kanya. So, sabi nga niya, di ba, I left Islam because I studied Muhammad's life. I accepted the gospel because I studied Jesus' life. So, this is not a matter of parang belief lang, no? Kumbaga, it's yung nga, talagang katulad nila Josh McDowell, no? Meron ding intellectual barrier, and then nung naintindihan lahat ngayon, na ano niya sa puso niya na, totoo talaga yung Christianity. So, kumbaga yung belief niya is founded on facts, no? Which is yung Christianity is na no? Hindi to simpleng parang belief lang on without evidence, no? Yung belief natin is founded on evidence, on facts. And yan yung matututunan nyo sa kursong ito. Okay? So, yeah, as the name suggests, this is the method. Okay, so sorry. So, evidence-based apologetics. So, ito na yan, no? Yung pangatlong uri. Ano naman yung evidence-based? So, as the name suggests,
This is the method of Christian apologetics where someone uses evidence to back up his claims, assertions, and arguments for Christianity. So, this is a totally different approach na although ginagamit pa rin yung philosophy, pero this time, meron ka ng mga ebidensyang pinapakita. May mga facts, may mga research ka na. Unlike doon sa philosophical na puro argument lang, puro reasoning lang, dito may ebidensya na. So, yung ebidensya, it can come in many forms. It can be archaeological, di ba? May nakita ka na mga nadiskubre ng mga artifacts. Scientific, may experiment ka. Historical, yung pwedeng historical documents, di ba? Mga arguments from experts, no? So, sa korte, di ba? Tinatanggap as evidence yung testimony ng mga witnesses. So, ganoon din sa apologetics, no? Pwedeng tanggapin yung mga testimony ng mga credible sources. And secular evidence, no? Yung mga sa outside sa mga non-Christian sources. So, marami ebidensya. Okay? So, in a larger perspective, this is research-based apologetics. So, parang pag tinignan mo siya in a different angle, parang thesis, no? Parang thesis siya. 'Di ba? Meron kang thesis argument, meron kang thesis statement, meron kang gustong patunayan, then research ka sa ebidensya mo, 'di ba? So, mahirap tong method na to kumpara dun sa kasi mga sinisip nyo, parang, ay baka mas madali kasi hindi na siya gagamit masyado ng reasoning, okay? O in a sense, totoo yun. Pero in somehow, medyo mahirap din to kasi ang hard part not comes in the argument. The hard part comes in the research. Kasi bago ka nga, gagamit ka nga ng ebidensya. O ang ebidensya, hindi naman siya parang nandyan lang na parang pupulutin mo lang. Siyempre, hahanapin mo yun, mag-aaral ka, magre-research ka. So yun yung mahirap na part sa style na to ng apologetics. Pero, okay, una muna, huwag kayong matakot kasi meron na ang gumawa nun para sa atin, which is ito, sila Josh McDowell, di ba? So, aaralin na lang natin, babasahin na lang natin, di ba? So, thank you, di ba, sa ministry nila. And yun nga, once mastered, this is one of the most powerful methods in apologetics, so it is very hard to argue with evidence. Ang hirap makipagtalo pag may kaharap ka ng ebidensya, di ba? Imagine mo na lang, sasabihin mo, may nakikita, kunyari, may example, hindi ako kumuha niyan, hindi ako kumuha niyan. O pakitaan mo CCTV, video, kitang-kita siya kumuha. O di ba? Minsan pamahingi ka na eh, wala ka nang maano kasi ebidensya nakaharap mo eh, di ba? So ganun din sa faith, no? Ang hirap makipagtalo na pag may ebidensya na, di ba? Kung ayaw pa rin tumano, kung tumatanggi pa din, hindi na yun dahil mali yung evidence or insufficient. It's a heart problem na. No, so, which is yun na matututunan nyo, no? Hindi naman lahat ng tao na ayaw maniwala sa Christianity dahil sa intellect. Kasi kahit anong ang paliwanag mo, kahit anong ebidensya, kung sarado talaga yung puso, wala talaga. So sometimes it's a heart problem. So yung itong book na to, itong journey na tatahakin natin is evidence-based apologetics, no? Pero so from time to time, gagamit tayo ng konting philosophical, presuppositional, doctrinal, saka scientific, pero mostly no evidence-based tayo. So puro facts, puro data, puro evidence, which is, so medyo masakit sa ulo minsan basahin, pero laking tulong pa rin. Okay, so maganda to. Okay? And sino ba mga practitioners ng evidence-based? So syempre, alam niyo na, di ba, yung author nga ng books na to, yung mag-ama, si Justin Shan. Meron pa, no? Meron pang isang sikat na evidence-based din siya nung dinedefend niya yung Christianity, ang pinapakita niya yung mga research niya. So sikat to kanina, si Lee Strobel. Siya yung The Case for Christ, no? So, yung movie niya, yung The Case for Christ, saka yung novel niya. So, maganda yung movie, no? Kasi parang pinapakita doon yung backstory kung paano siya napunta sa journey na to. So, atheist din siya. Pati yung asawa niya, kaso yung asawa niya naging Christian. So siya, in his effort to save his marriage, nag-went on sa journey siya para patunayan sa misis niya na hindi totoo yung Christianity. So journalist kasi siya, parang yung sa mga ano din, yung mga crime, nagsosolve ng mga crime. So ginamit niya yun, ano siya, katulad nila McDowell, nung nahakot niya yung mga ebidensya, na ano siya, na parang, yeah, you cannot argue with the evidence eh. And the evidence, support Christianity. So eventually, hindi siya nakadeny na and nabuksan na rin yung puso niya na, okay, totoo si God, totoo si Jesus Christ. So, and now he is one of, katulad ni McDowell, he is one of our leading evidence-based apologists. You know? So, sabi pa nga niya, basahin natin yung mga comment niya, no? So, yung nasa kanan, it was the evidence prompted me to abandon my atheism and become a Christian. So, kung may time kayo, no, you can watch the movie or read the book, no, much better. Okay?
So isa sa mga example ng inano niya, no, yung mga evidence na sinabi niya. So sabi niya, I went to a psychologist friend and said if 500 people claim to see Jesus after he died. So isa kasing uh, argument against Christianity. Kasi 'di ba sa Corinthians sinabi doon na 500 yung nakakita kay Jesus na buhay, no, after siyang mamatay. 500, more than 500 people nag-claim na nakita nila si Jesus Christ. So ang accusation ng iba, nag-hallucinate lang daw yung 500 na yon. So tanong, 'di ba? Sabi niya, tinanong niya yung psychologist niya, posible ba 'yon na yung 500 sabay-sabay mag-hallucinate tapos pare-parehas pa silang nakita, 'di ba? So sabi ng friend niya, he said hallucinations are an individual event, no? Hindi siya walang hallucination, 'di ba? Kanya-kanya 'yon. So kung yung 500 daw na 'yon eh sabay-sabay nag-hallucinate tapos pare-parehas pa sila ng nakita, mas malaking milagro daw 'yon kaysa yung mabuhay yung tao sa patay. Kasi napaka-imposible daw 'yon na magsabay-sabay mag-hallucinate yung mga tao. So na-realize niya na, "Oo nga 'no." So the fact na may 500 na tao nakakita kay Jesus ng buhay after niyang mamatay, so baka nga nabuhay talaga siya, 'di ba? Ang dami nun, hindi mo puwedeng i-discredit yung witness ng mga yun, 'di ba? Sunod is scientific apologetics. Okey, so tapos na tayo sa tatlo, philosophical, suppositional, evidential. Sa pang-apat, scientific. Ano ba 'to? Okay, so as the name suggests, this is the method of apologetics where one uses scientific reasoning and/or scientific evidence to prove that okay, so parang siyang mas naka-focus sila sa science. Pero hindi kasi minsan yung 'tong scientific, mas nahahaluan ng naka-experience na kayo makinig nito, para siyang philosophical din, pero science talaga. Kaya hindi siya under ng evidential, although parang mixture ng evidence at philosophical. So in the past, 'di ba usually yung science is kalaban ng Christianity or inilalaban, hindi sila magkalaban kasi yung science it actually supports Christianity. So ginagamit lang siya, pinangtatapat kuno. Pero recently ang daming scientists ang na-convert sa Christianity and then pinagsama nila yung dalawang field 'no, kasi talagang nakita nila minsan nga yung science pa yung nag-open ng door, para ma-realize nila na totoo yung Christianity. So this method of apologetics is crucially important since a lot of people use science to deny the Christian faith. Yung new atheism nga, science ang ginagamit. So, out of all the methods of apologetics, this is probably the hardest to utilize. So, parang so yung pinakamahirap i-master. Kasi, obviously, di ba, kung science, so dapat may background ka sa mga sciences, mga physics, chemistry, kumbaga, which is harder to study than philosophy, in my opinion, ha? Kasi talagang may math pa kasi, may numbers na. So, pero wag niyo isara yung sarili niyo dito, wag niyo isara yung utak niyo dito kasi even though we cannot argue using this, the arguments from this method can still edify us. 'Di ba? So, makakatulong siya 'no, para ma-edify tayo mas lalo tayong tumibay sa pananampalataya natin. So, sino yung mga practitioners 'no, sikat 'no? Si Isaac Newton. So, actually hindi niya kini-claim na apologist siya, hindi nga siya evangelical Christian, eh. Pero hindi siya rin atheist 'no, kumbaga he's, parang pag dinescribe natin para siyang ano, believer siya ni God 'no. Pero ang sabi nga niya ni Isaac Newton 'di ba, "The more I study science, the more I believe in God." And si Newton inaano siya, hinahangaan siya as one of the fathers of modern physics, 'di ba? Mga scientist sa kanya talaga nakatingala, 'di ba? So the fact na si Isaac Newton mismo, one of the greatest scientists, 'di ba? Hindi niya dine-deny yung presence ni God. So ba't yung iba, 'di ba? Yun na nga yung pinakaano, 'di ba? One of the pioneers talaga. Kasi nga tama yung approach niya, eh, na pagbukas yung isip mo, inaral mo yung science, makikita mo na talagang may Diyos. Meron pa si Louis Pasteur 'no, so siya yung from the name itself 'no, siya yung nag-imbento ng pasteurization, yung sa gatas 'no, para maging malinis. So, laking tulong niya sabi niya 'di ba, "A little science distances you from God." Kung sakto lang yung saktong science ka lang, 'di ba, baka yun ang mangyari hindi ka maniwala. Pero parang sinasabi niya na talaga kapag inaral mo talaga yung science, you go down to it tapos bukas yung isip mo, makikita mo na it leads you to God, eh. Kasi talagang yung science, it speaks of the creator, eh. Meron talagang merong lawgiver talaga, 'di ba? And one of the experiments na nakatulong sa Christianity is yung ano niya, yung abiogenesis, experiment niya. Kasi he's trying to
can life can life come from non-living things? Diba? Merong non-living things, bato. Alam mo, may bato diyan. Tapos kaya bang ang isang buhay na nilalang lumabas dun sa bato? 'Di ba? So, in-experiment niya 'yon and to cut it short 'no, imposible. Hindi talaga kaya makapag-produce ng living things from non-living things. So, to produce living things, talagang kailangan manggaling din sa living things. Eh, makikita natin sa sarili natin 'yan, 'di ba? Halimbawa, sa mga operasyon na lang, 'di ba 'pag kailangan ng mga muscle sa mga operasyon, saan kinukuha? 'Di ba sa from living things din, 'di ba? So, tayo parang yung ma-process yung mga kinakain natin 'di ba usually mga living things, halaman, ano hindi man tayo kumakain ng bato, eh, ng mga ganun 'di ba? We need living things to sustain our life. So, life comes only from life 'di ba? So, kung sa pag-trinace mo yun, saan nanggaling yung life sa planetang 'to kung hindi pala siya nanggaling sa living things, 'di ba? Saan yung pinakaunang life, 'di ba? So, parang it begs you the question, oo nga, sino yung the first living organism? Or saan nanggaling yung life kung hindi kayang i-produce ng non-living things. So obviously, no, it goes back to God, no, the buhay na Diyos. And yun naman ang nakalagay sa Bible, di ba? He formed the man and he breathed into his nostrils the breath of life. Di ba? So it's consistent. Di ba? Ayan. So meron pa na so si Bern Poitres, one of the mga apologists na naka-impluwensya sa buhay ko no kasi nabasa ko yung paper niya na yan and napakaganda no. So parang sinasabi niya lang diyan na yung scientific law hindi yan nag-exist na lang ng ganyan, 'di ba? Meron talaga nag-design ng mga laws na ng universe. Napakalinis kasi napakaayos, eh, napaka-organized, 'di ba? Meron pang isang sikat si John Lennox 'no, ito naman more on math, okey. Math and science pero more on math siya. Okey, so parang yung sabi niya 'di ba, mathematics points to God, oh, 'di ba ang galing? So, talagang we have people from every field 'di ba, working to serve our Lord, trying to diyan sila nilagay ni Lord sa arena na 'yan and ginagamit nila yung gifts, yung mga learnings nila, yung mga trainings nila to serve the living God, 'di ba? Amazing, mga scientist sila, so naging Kristiyano sila. Ay, hindi pala ako nakasaksak, okey wait lang. Ayan na. Okey game. So ayan, so check ko lang ulit kung nagre-record pa. Okey, so nagre-record pa. Okey. Okay. So merong mga apologies, okay, na kayang gamitin yung mga yun ng sabay-sabay. Lahat yun ng sabay-sabay, no? So, the like of William Lane Craig, no, ng Reasonable Faith. So, merong mga hustler na katulad yun na kayang gamitin lahat yun. Philosophical, potential, and scientific apologetics. No? So, kung pinakinggan mo yung ministry ni William Lane Craig, no, one of the best talaga na apologies of our time ngayon. So, kasi nga yung mga virtues na yan nag-intertwine naman talaga yan, 'di maiwasan na gamitin mo, 'di ba? And sabi ko nga 'di ba, you don't need naman to master all of it, 'di ba? Unless called ka talaga maging apologist, 'di ba? Pero kumbaga listen lang sa kanila, makinig ka lang, makakatulong sila sa faith mo 'no, para mapatibay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Okay, so yun yung mga sikat niya na pinauso no, yung Kalam cosmological argument. So it's a philosophical apologetics 'to. Pero basically yun yung argument ni Saint Thomas Aquinas na lahat na nag-e-exist merong cause. Hindi puwedeng sumulpot na lang yun nandiyan. Okay? So ayan. Tapos meron din siyang scientific, ayan 'no. Ginagamit niya yung thermodynamics, kaya niyang ipaliwanag yun. And then, ayan, yung mga arguments niya. Okay. So lately, merong doctrinal. So ito yung pinakabago. Actually, hindi talaga siya bago, pero parang ngayon siya parang ini-establish talaga. Okay, na meron naman. So ano naman 'to? Okay. So this is a new method of apologetics. To put it simply, this is the method of apologetics where one uses the Bible alone, specifically the doctrines of the Bible, to defend Christianity from all anti-Christian arguments. So to clarify, no, pag sinabing doctrinal apologetics, parang pag merong ma-argue sa'yo about Christianity,
hindi siya gumagamit ng reasoning, hindi siya gumagamit ng evidence or science, no? Nagko-quote siya sa Bible. So ginagamit niya yung Bible to defend the faith. Okay? So yun ang approach niya. Well, hindi naman kaya na talaga na hindi ka gagamit ng mga ibang ng mga philosophical. Gagamit pa rin from time to time kasi nga intertwined naman niya. Pero parang ang major niya na weapon is yung the Bible, no? So ito ay bakit may ganun? Bakit Bible lang ba? Kaya ba yun? Sabi niya lang, di ba? Parang doon napaisip ko, kaya ba ng Bible lang na ma-defend ang faith? So this is founded in the belief that the Word of God is sufficient and can defend itself. No? Yun yung pinag-uukatan, no? Na sapat yung Word eh. Kaya niya i-defend sa sarili niya. No? Salita ng Panginoon yan eh. Kaya niya obviously i-defend sa sarili niya. So syempre, may not be the strongest out of all the methods of apologetics. Hindi siya yung talagang ang sarap ipang bato, ipang argue, di ba? Kasi syempre, hindi nga sila naniniwala sa Christianity. So, syempre, hindi nila pakikinggan yung Bible, di ba? So, may ganun eh. So, hindi siya yung talagang, it's a weapon of choice, kumbaga, no? Hindi siya preferred weapon talaga. However, di ba, sa lahat ng mga apologetics na diniscuss natin, ito yung pinakamadali aralin at pinaka-pragmatic way for a common Christian to defend their faith. Kasi nga, yung naunang tatlo, kailangan mo mag-aral ng philosophy, kailangan mo mag-research, kailangan mo mag-science. Hindi naman lahat tayo tinawag dun eh. Hindi naman lahat tayo galing sa ganung background. Pero lahat tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Lahat naman tayo, regardless kung anong profession mo, magbabasa tayo ng Bible. So, kaya siya pinupush, no, yung itong apologetics na to. Kasi ito yung realistic eh, pinaka-pragmatic na paraan para madepensahan mo yung faith mo. So, hindi mo man nga ito magamit para ma-convert yung iba, masagot yung mga sagot mo, pero at least ikaw, depensado, parang ma-defend mo yung sarili mo. Which is yun naman ang mas importante at yun naman ang pinapagawa sa atin to defend our faith. Diba? And so, unlike the other methods which requires great intellect or in-depth research, doctrinal apologetics simply requires faithful study of the Word of God and konting training din. Diba? So, doctrinal apologetics may not be the strongest method. It is, however, the best in defending one's faith from doubt and confusion that comes from worldly influence. It's also the easiest way to connect apologetics to the gospel. Diba? Kasi nga, ano ka na eh, nagko-quote ka na ng Bible verses, so ang dali i-connect sa gospel. So, which is yun naman ang end goal, by the way, no? Which is ma-share yung gospel. So, ano yung mga only non-practitioners so far. So, ano yung lingkod po? Yan ang aking preferred. Hindi ko piniklaim na apologist ako, pero napansin ko sa sarili ko kasi whenever someone questions me about Christianity or may nag-argue sa akin, hindi ako nagre-rely sa philosophy, sa evidence, or sa science. I rely on the Bible. Parang ginagamit ko siya. And so far, no, in my experience, na-detect ko naman na ang lahat ng sagot na kailangan ko nandun naman sa Bible. And syempre, may mga bagay na hindi wala doon, pero at least yun yung kailangan ko nandoon. Diba? Kaya siya yung pinopromote ko kasi ako I really believe ng apologetics ay para sa lahat. Kasi ang inutos yung sa 1 Peter 3:15, I believe na ang kinakausap doon lahat ng Kristiyano. No? Hindi lang mga tipo nila Josh McDowell. Kasi ang nangyayari ngayon, parang apologetics nire-reserve para sa mga super talino, sa mga, ay, para sa kanila, hindi naman ako-apologist. So, hindi mo nagde-depend yung faith mo, hindi ka na mag-aaral. Ay, hindi yun ang calling ni Lord eh. Sabi niya sa ating lahat, we must be ready to give an answer to those na kini-question yung hope na meron tayo, di ba? So lahat tayo tinawag na mag-aral din ng apologetics, no? So, and one of the easiest ways nga is through our doctrinal apologetics. Then meron pa si Charles Spurgeon, diba? Sabi niya, diba, how do I defend the Bible? The same way I would defend a lion. I simply open the cage and let him out. Kasi si Charles Spurgeon, hindi rin naman yung kiniklaim na apologist siya. Pero when he's confronted about his faith, Bible lang din ang gamit niya. Diba? So, kaya ko siya dinabas ng doctrinal apologist. And meron pang isa, no? Sikat yung ministry niya. Si Tim Barnett, no? So, mas kilala natin siya as Mr. B. Okay, so yung ministry niya is yung Red Pen Logic with Mr. B sa Facebook yan. So, ang ginagawa niya, pag meron nag-post na anti-Christian, sinasagot niya sa ganito. So, yung reply niya is using the Red Pen. Kino-correct niya yung mga arguments nila. Gaya nito, may nag-accuse na phobic Christians, no, yung mga takot sa LGBTQ na mga Christians. So, ang argument niya, there's a complete list of all the times in the Bible, Jesus condemns anyone for their gender identity. Parang sinasabi nito na wala namang sa Bible na si Jesus galit daw sa mga LGBTQ. So, parang sinasabi niya, well, wala naman daw sinabi si Jesus na against sa LGBTQ, so makapabor siya.
'di ba? Pero tama ba yun? So sinagot ni Tim Barnett, 'di ba? So yun yung sagot niya, 'di ba? Sabi niya hindi naman porque hindi nagsalita si Jesus about that, eh, at pabor na siya, 'di ba? Jesus' silence is not approval. And ilang beses nagsabi si Jesus, 'di ba, yung sex is para lang sa mag-asawa. Pinoprevent niya yung mga fornication, ganyan. So, napakaganda, no? So yun ang ministry ni Tim Barnett. So follow niyo lang siya. So, ibig sabihin meron, 'di ba? At siyempre kaya. Okay, kaya naman pala. Okay, so para mas magets nyo pa kung kaya, sampulan natin. Okay? So, ito na yung parang last part, no? So, sa sampulan natin, i-apply natin yung mga yan. So, meron tayong mga case scenario. Okay, so example number 1, argument. If God is good and true, eh, kanina ang pinost, di ba? Kung si God ay mabait at totoo, then bakit maraming evil and suffering sa mundong ito? Parang hindi nila ma-comprehend yung idea na merong mabait na Diyos pero inaalaw niya na merong karahasan, merong mga suffering. Alam ba mabait siya, 'di ba? I think ay marami sa atin yan din ang gustong parang yun din ang tanong sa isip natin. Okay, so bakit nga ba? So paano niyo sasagutin yan, 'di ba? So ako naman parang porque may suffering wala na agad Lord. Okay, so to nature, no, the best weapon, the best argument is philosophical. Okay? Kasi parang this is based on argument lang to, parang reasoning lang to. So, yun na nga, diba? The presupposition of the presence of evil in itself prove that God exists. The fact na sinabi kong may evil is parang self-defeating, self-contradicting. Kasi parang the fact na merong evil kasi it means merong good. Diba? So, to say there's evil also to assume that good exists. If there's good and evil, there must also be a moral law to which we must measure and determine what's evil and what is good. So, sinabi mo may evil, automatic merong good. Kasi dapat na may evil eh. Kasi yung polar opposite niya, di ba? Merong good. So ngayon, paano mo malalaman kung anong good at evil? Diba? Ay, ano yung masama ng mabuti? So dapat may sukatan. And that is yung tinatawag natin ng moral law. Ito yung nagsasabi na ito masama yan, ito hindi. Diba? So merong moral law, alam natin yun. Diba? Kaya yung pumatay. Universally, we agree na masama pumatay. Diba? So, ngayon, kung merong moral law, dapat, sino nagbigay ng moral law? Sino nag-start nun? Hindi pwedeng kanya-kanya yan. Kasi, hindi rin siya kumbaga magkakagulo din yan, di ba? So, the fact na merong good and evil, there must be a universal moral lawgiver. And that this, kung sino man nagbigay nito, he must be, a higher being. Kasi, dapat yung idea niya ng what is good and what is bad must be fair, must be just, hindi yung parang pabor lang sa kanya. Kumbaga, this is something na above humanity na mag-ano talaga. So it must be a higher being na makakapagsabi na ito, yung meron siyang karapatan talaga na magsabi kung ano yung tama at mali. Diba? Kasi yun, sa magnanakaw, sa rapist, siguro tama ang mang-rape. Diba? So papayag ka ba na siya yung magsaset ng law na tama ang mang-rape. Diba? Siyempre hindi. So meron dapat isang higher being na parang above humanity na magsiset ng tama o mali. So doon pa lang, di ba? So kung merong moral law, dapat merong moral law keeper. Di ba? So di ba you see na parang ayun yung argument ni C.S. Lewis, kaya siya na-convert eh. So amazing, di ba? So yun yung sagot no, sa philosophical and apologetics. So paano naman yung doctrinal? Ano sagot ng Bible doon? Una muna, sinasabi ng Bible na talagang si God is perfectly good. Okay, walang duda doon. Kiniklaim ng Bible yun na si God is perfectly good. Nasa Psalm 25, at saka sa Mark 10. Well, and according to Genesis 1 and 2, yung world na create ni God, wala namang evil and suffering eh. Di ba yung Genesis 1 and 2, pag binasa mo, lagi sinasabi doon, di ba? It was all good. It was all good. Wala ka nakitang suffering doon, walang pain, di ba? Yun yung, kasi sabihin, yun talaga yung mundong nilikha ni Lord. Pero kailan pumasok yung paghihirap? Kailan pumasok yung suffering, di ba? It only existed as a result of man's fall because of sin. So in other words, no, yung mga paghihirap na nararanasan natin sa mundong to, minsan resulta yun ng sarili nating kagagawan, hindi dahil kay Lord naman yun. And also, many of the sufferings that we experience is due to our own doing. Di ba? Kaya, mayroon mga paghihirap kung dahil sa kasalanan mo. O limbawa, hmm, oh, sinasabihan na sa'yo masama yan, o nagka-diabetes ka, naghirap ka ngayon, insulin ka ng insulin, o nasira yung kidney mo dahil sa so ngayon nag-dialysis ka parate, so in short, naghihirap ka ngayon, pwede mo ba isisi kay Lord yun? Hindi, kasalanan mo yun in the first place eh, ikaw alam mo nang kung papunta yun, di ba? Merong violence, kasi nga mga sinners tayo, so pinangingidnap, nang hold up, di ba? And meron ding mga
suffering na resulta talaga ng natural calamities, which is hindi naman mukha siyang evil sa perspective natin, pero sa natural science, hindi siya evil. Kunyari yung bagyo, di ba? Parang masama siya, ang daming, para siyang violent, di ba? Pero yung bagyo kasi, it's one way of Earth para ma-release yung excess heat. Kasi, di ba, no, may initan yung dagat, ganyan. So, huwag niya yun para ma-neutralize, mailabas yung init na yun. Kasi pag hindi nailabas yun, patuloy yung dagat, mamamatay yung mga isda, so ba't tayo kakainin, di ba? So, ang galing, di ba? Mukha lang siya masama, pero actually hindi siya masama, as part yun ng natural process. So, may ganon, di ba? So, hindi mo pwedeng isisi lahat kay God. O, di ba nasagot? Di ba nasagot yung tanong nila? O, ito ba, pangalawa. If God is real, then why can't we see Him? Di ba? Siyempre, kung totoo siya, ba't di ko siya makita? Di ba? To see is to believe eh. Di ba yung sinasabi natin? So, anong apologetics gagamitin mo dito? So, syempre, maraming way, pero one of the best na gamitin dito is scientific. Okay? So, sabi kung scientific apologetics gagamitin natin, ito yung sagot yan. So, being invisible doesn't mean it is non-existent. Hindi naman porque hindi mo nakikita, hindi na siya nag-exist. Halimbawa, yung gravity. Di ba? Nakikita niyo ba yung gravity? Hindi. Pero alam mo na may gravity kasi at naniniwala ka na may gravity kasi naman mo yung epekto niya sa buhay mo. Di ba? Pag tumalon ka, mabagsak ka rin eventually. Hindi ba? Walang lumulutang sa atin. Tumalon ka sa, lalo kang gino-joke eh. Hindi ka naniniwala sa gravity. Pero pag tumalon ka sa building, walang pakialam yung gravity kung naniniwala ka sa kanya o hindi. No, hihilahin ka pa rin siya pababa. Kasi nga yung truth, yung hindi mo kaya i-deny yung existence ng truth eh. Diba? Hindi siya opinionated, hindi siya relative sa beliefs mo. Diba? Ang truth ay truth whether you believe it or not. It will continue to be true and it will exist, no? And it will continue to affect you kahit hindi ka naniniwala sa kanya. Siguro ng gravity. Siguro to some extent, diba? Ganoon din kay God. So to some extent, we're also heavily dependent on it for our survival. Nakadepende tayo sa gravity para mabuhay pa. Kasi if gravity suddenly stops, our planet will suddenly explode. The same is true for God. Even though He's not visible, He still exists and we depend on Him for our survival. Diba? Okay, ganun din yun. Parang, so same argument, diba? Hindi mo nakikita si God, pero it doesn't mean na kung hindi mo nakikita, wala na siya. And we can feel it, just like gravity, we can feel His presence in our lives. No? Talagang the fact na nakaka-survive pa rin tayo, the fact, diba, minsan parang nakakakain ka pa rin, alam mo yun, yung mga simple miracles in life na parang we tend to ignore, pero parang way na pala ni God para iparamdam sa atin na totoo siya, di ba? So, yun yun. So, ano naman yung sagot ng doctrinal? Okay? So, the Bible admits that God is spirit. Okay? Yun ang claim ng Bible. Hindi niya dinedeny na talagang parang pwede mong makita si God, no? Talagang He is spirit eh, and therefore invisible, no? So basahin natin yung sa 1 Timothy 1:17 para mas lalo tayong maano. Sabi dito, to the King of the Ages, so paano nyo describe si God, no? He is the King of the Ages, immortal, and ano? Invisible, the only God. Be honor and glory forever and ever. Amen. So, hindi dinedeny ng Bible na invisible si God. Actually, yun talaga yung sinasabi nila. Hindi talaga natin makikita si God the Father, no? Kasi invisible talaga siya. Also, the Bible states that God was became visible through Jesus Christ, who is God in the flesh. So, naging visible naman si God, pero through the Son, no? So, yung another person of the Trinity. Diba? Yun yung sinasabi, He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels. Yan. So, kumbaga, si God, He's God in the flesh. So, finally, nakikita na natin siya. And then, He is the image of the invisible God. Yun talaga yun eh. Di ba? Kaya ang sabi ni Jesus, di ba, if you have seen me, you have seen the Father already. Kasi siya nga yung image of the invisible God. Okay, so hindi dinadeny ng Bible yun, di ba? Pero despite that, diba, God wants us to believe in Him even though we can't see Him. No, yun yung sinabi niya kay doubting Thomas, di ba? Parang sabi ni Thomas, daw maniniwala mo na kasi
parang ano eh, parang gusto ko makita talaga. Tapos sila, pinagbigyan siya ni Lord. O, di ba? Sige, pasok mo yung daliri mo doon sa butas sa kamay ko. Tapos nung nangyari nga yun, di ba, nung sabi ni Thomas, di ba, my God, my Lord and my God, no? Nung nakita na niya yung butas, yung sugat, di ba, parang doon lang niya nasabi. Pero ang sabi sa kanya ni Jesus, have you believed because you have seen me? Naniwala ka lang dahil nakita mo ako? Well, masama doon, pero sabi niya, blessed are those who have not seen and yet have believed. Kasi diba? So, yun ang gusto ni Lord eh, na talagang it's faith, diba? It's faith in what you do not see. So lastly, God will not forever be invisible to us. Yun yung sagot doon eh. Invisible lang siya ngayon, pero someday, no, makikita natin siyang lahat face to face. So, uh, mabuti pa na ngayon pa lang, no, ayusin mo na yung relasyon mo sa kanya kasi he will not be forever invisible to us. Someday lahat tayo makikita siya face to face. Ayan. Pangatlo, last na. The Bible is not real. It is a fiction written only by men. Diba? So sinasabi, hindi mo totoo yung Bible na yan eh. So syempre, obviously, no, this requires evidence. Kasi yung isang heart basta na bagay ang inaakusahan na hindi totoo. Heart talaga yung tangible, di ba, nahahawakan. So that argument is false. So kung evidence ang gagamitin natin, ito yung sagot yan. First, the Bible contains many prophecies, all of which have been fulfilled. Yun yung unang patunay. Kung hindi totoo ang Bible, how come lahat ng prediction prophecies niya nagkatotoo? 'Di ba? 'Di ba try mo nga, 'di ba? Try mo lang i-predict yung buhay mo next month, kung ano mangyayari sa'yo on the second Wednesday of the month. Ano, kaya mo bang i-detalye yung mangyayari sa isang araw na yun? Hindi, 'di ba? So, dun pa lang eh, hindi natin ang tao, hindi niya kayang i-predict yung future. Not even a near future, 'di ba? Kahit next month, hindi mo ma-predict na accurate yung mangyayari sa'yo. 'Di ba? Ano yun yung joke eh, ba't daw hindi tumataya sa loto yung mga manghuhula, 'di ba? Kasi hindi nila kaya. So, bakit yung mga 'to kung sinulat lang ng tao ang Bible, bakit lahat ng mga sinabi nila nagkatotoo? That is thousands of years in the future, hundreds, 'di ba? So, it means there's more to this man. Na hindi lang talaga, hindi sila parang although sinulat ng tao yung Bible, may something behind it talaga eh. May supernatural. Second, there are many non-Christian historical documents that prove that Jesus was real and that he was truly executed by a crucifixion. May evidence eh, outside the Bible na talagang pinatay si Jesus Christ. Maraming evidence na nagsasabi na totoo siya na he really existed. So, and there are also many archaeological evidence that support the biblical stories like the remnants of the Jericho Wall. So, yung mga kwento sa Bible, nakita, may mga evidence, di ba, yung Jericho Wall, nakita nila yung isang fragment no, yung mga kwento sa Bible ba, yung mga ganap to, may ebidensya. So kung fiction lang siya, bakit may mga hard materials tayo na parang yung mga kwento doon nakikita natin dito? Diba? So ibig sabihin, hindi siya fiction, nangyari talaga siya. And marami pa ang argument. O, okay, paano mo naman sasagutin yan kung doctrinal? Diba? So, the Bible admits that it is truly written by men. Sinasabi naman ng Bible yun, di ba? The Gospel of John, the letter of Paul. Sinasabi naman natin yun eh. Pero ang claim din natin is hindi nila yung sinulat sa sarili nilang inspirasyon, no? They were, ginaid sila ni Holy Spirit. Yun yung tinatawag natin na the doctrine of divine inspiration. So, nasa 2 Peter yun, no? Puntahan natin. So, ano sabi doon? So knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yun ang claim ng Bible about itself. Sinulat siya ng tao, pero yung mga tao na yun ay ginide ni God, no, sa tulong ng Holy Spirit. Kaya yung word na yung mga sinulat nila is considered the word of God kasi si Holy Spirit yung nag-guide sa kanila. Diba? So there are many ways to prove this, including the fulfillment of prophecies. Yung nga, nagkatotoo yung mga sinabi nila. Yung walang contradiction. Ang daming sumulat ng Bible, maraming authors, pero bakit hindi sila nagko-contradict sa isa't isa? Unified yung message nila. That's very unlikely, di ba? But the most powerful one is the power of the Bible to transform life. Yung talaga yung pinaka-solid dun eh. Kung ang Bible ay hindi totoo, ito ay fiction lang. Bakit hanggang ngayon tinatangkilik pa rin siya? Ang dami nagbabasa pa din. Bakit hanggang ngayon, bakit yung mga nakakabasa ng Bible, ba't parang nababago yung buhay nila?
parang meron ba kayong kilala na nakabasa ng mga other fiction books like mga Harry Potter, ganyan, na parang nabago drastically yung point of view nila sa life, binago yung lifestyle. Siguro pag yung mga fans ng Harry Potter, natin yung sa Harry Potter, yung mga fiction ba, siguro nakapagpuan sila kasi nagsusot sila ng mga magic, di ba? Pero iba kasi yung sa Bible, talagang moral issue yung binabago niya. Yung tao talagang may tinatalikurang kasalanan, di ba? Namumuhay ng so napapaganda yung mga buhay nila. So bakit grabe yung power ng Bible to change people's lives, di ba? And among all the literature in the world, no book written by man has ever came close. Walang ibang book na kayang gawin yan eh. Basta lang Bible lang talaga. It's the all-time bestseller up till today, di ba? Thousands of years ago na nakalipas. So, if the Bible is truly a fiction written only by men, then how is the Bible able to do this? So may halong evidential yun, may halong philosophical. Pero that's the point eh, di ba? So the Bible is not a fiction, it is real. So ibig sabihin, di ba kaya, di ba? So nakita niyo kung paano gamitin yung philosophical, yung scientific, yung evidential, and yung doctrinal. So kaya naman, no? Ang Bible lang. Pero anyways nga, sa course na to, no? Ang focus natin ay sa evidential. So, okay, so I think meron pa palang part na. So yung right attitude in doing apologetics. Okay, so um, ang napaka-critical ng attitude natin sa apologetics. Bakit? So basahin natin yung pinaka-mother verse natin sa course na to, na yung 1 Peter 3:15. Sabi doon, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So nandiyan lahat ng mandates sa atin, di ba? You honor Christ in your heart as holy, and then dapat ready ka daw lagi. But depends sa hand, no? Malinaw yung instructions. We are on the defense side. Hintay na sa attack. Pero yung ginagawa ng presuppositional, in that case naman siguro yun. Pero tayo defense lang talaga ang purpose ng apologetics, no? Not to parang mag-hinap ko ng art, no? Hindi ka na ang ipate sa mga tao sa paligid mo, di ba? Parang defense lang, no? In case may umatake sa'yo. Kaya mong sagutin, no? Bakit naniniwala dyan? Ba't naniniwala sila nun? Kaya mong sagutin, di ba? Hindi ka naniniwala ng walang dahilan, di ba? Di ba? Kasi yung sabi niya, you are to defense the reason for the hope that is in you. And then yung attitude while doing that. Malinaw naman ang sabi, di ba? Na kapag, di ba, syempre, ang nature ng defense, yung sabihin, may argument, di ba? May sagutan. So while doing that, no, napaka-importante na gawin natin yan ng malumanay, no? Gentleness and respect, paggalang. Okay, so walang pikon, walang personalan, di ba? Gagalangin mo pa rin yung kung may question sa faith mo, kahit inaaway ka na, no? Galangin mo pa rin, maging malumanay ka pa rin. Napaka-importante nun, kasi nga, di ba, gaya ng kay Josh McDowell, babalikan na natin, so it's comes per circle, ang nag-attract sa kanya sa mga Christians is yung attitude nila. Hindi naman yung nag-share sila ng Bible verse or anything. Na-attract sila sa kanila kasi the way they treated him, tinanggap nila siya, kahit na skeptic siya, kumakontra siya sa faith nila, hindi nila siya tinaboy, di ba? So parang welcome pa rin nila, minahal pa rin nila. So you see, sabi niya, yun daw yung talagang naka-attract sa kanya. So that's why it's important na tama yung attitude natin sa apologetics. And maganda na umpisa pa lang ng journey nyo sa course na to, madiscuss na to, para at least alam nyo no, na hindi ko natin ito ginagawa para lumobo yung ulo natin na parang punuin ng knowledge lang, no? Para makipag-umaling kayo, makipag-debate. No, no, I mean, ano lang yun, minor lang yun. No? At the end of the day, kaya natin ito ginagawa is para tayo muna, no? Handa na tayo depensahan yung sarili natin sa mga kasi sa panahon natin ngayon, dito talaga may iwasan yan. No? We're living in an age na marami question sa faith natin. So dapat handa talaga tayo. Kasi pag hindi ka handa, ikaw may stumble talaga. Baka mawala yung faith mo kay Lord. And yun nga, no? So kumbaga, para maka-reach out din sa iba. So hindi natin mawin yung mga tao. So yun, nasagot mo nga yung tanong nila o may nakapag-debate sa'yo. O sinagot mo, nasagot mo yung tanong, ang galing-galing mo. Pero sa proseso naman ng pagsagot mo, pinahiya mo yung tao, binastos mo, parang dinisrespect mo. Tingin mo ba ma-attract pa yun sa faith natin, sa Christianity natin na pinahiya mo siya, ang dami mo sinabi na masakit, pinersonal mo. So hindi rin nakaka-glorify kay Lord. So napaka-importante na yung attitude natin as we defend our faith is nandoon, no? Yung gentleness and respect. So basahin ko yung mga key points dito. No? So one, we don't do apologetics to win arguments or debate. Diba? Hindi yun ang point natin. Our aim is to win people for Christ, not to win the argument or the
debate. Okay? So, evangelism pa rin to at the bottom line eh. Di ba? Na, kaya tayo nakikano para ano yung mga tao. Kasi nga meron yung mga presuppositions eh. May mga pinangahawakan niya na kaya ayaw nilang maniwala. So, parang ang apologetic is parang tulong is sagot lang yon and then share the gospel na. So as Apostle Peter told us, we should be gentle and respectful in doing apologetics no matter how offended we may get. Diba? Kahit putol na pihong ka na, diba? Ang dami nang sinasabi ito na nakakainis. Diba? So dapat gentle pa rin and respectful. Plus number three, as with all debates, ad hominem is discouraged. Ano yung ad hominem? So, yun yung parang nanonorsonal ka nga. No? So, pag argument lang, stay lang kayo dun sa ano, no? Parang sabi nga namin, yung parang below the belt. Kung sa personal, parang wag ka magbabarat ng bobo kasi parang walang ganon, di ba? So always remember that behind every question is a questionnaire. Yan yung isang mga dapat yung maalala parati, no? Kapag meron kayong tao na parang kumukontra sa Christianity, huwag siya tingnan as kalaban. Na parang, ay, ito against to sa akin, so kailangan ko manalo sa kanya. Hindi, tingnan mo yung tao na yun as someone na lost, no? Parang makabag ka ng konti doon na parang ito tao to, hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. So sasagutin ko yung tanong niya para hindi para patunayan na mas magaling ako sa kanya or mas matalino ako, na ako yung tama, siya yung mali. Pero parang ma-reach out siya, no? Para ma-share yung gospel sa kanya. Ganun yung heart natin. Kasi at the bottom nga, at the end of the day, this is still about sharing the gospel. So therefore, we must try to be caring and understanding, seek to understand where the person is coming from. Diba? Huwag sagot, diba? Pakinggan mo muna, bakit nasabi yan, saan ka nang gagaling. Kasi every question, behind it is a question ng tao, di ba? Malay mo, yung tao na yan, yan yung sunod na maging Josh McDowell, di ba? Kasi meron lang siyang may masama pala siyang experience sa buhay niya, kaya siya nakakapagsabi ng gano'n. Di ba? Pero kung nasagot mo yun, baka mag-open din yung heart niya, and then yun nga, di ba, maging apologist din siya, di ba? We don't know. Di ba? So, yun, babalikan natin yung sinabi ni Josh McDowell, di ba? My ultimate problem wasn't intellectual, it was emotional. So it was the evidence, yung nasa baba na orange, it was the evidence that first caught my attention, but it was an understanding of the love of God, as I mentioned above, that ultimately drew me to trust and follow Christ. And then, yun nga, no? So we are on the defense side. Number four, as stated in 1 Peter 3:15, our position is defense, not offense. We don't go around criticizing other religions to solicit debate, especially if our motivation is just to feed our ego by proving others wrong. Kasi, amin natin, no? Iba nag-apologetics kasi parang magmukha silang cool. No? Parang, ay, ang galing ko, di ba? So, mali yun, ha? So, also as Josh McDowell stated, we are not trying to prove the word of God. Rather, the evidence is to provide a reasonable basis for our faith. So parang theological yun na ang purpose ng apologetics is not patunayan na totoo yung Christianity. Parang hindi natin pinuprove na yung Bible is word ni God. Word ni God yan, no? Parang we're just providing our basis. Yung basis lang natin, pinagtatanggol lang natin na yung pinanggagalingan ng faith natin is based on facts. Yun lang yung gusto nating sabihin. Ito nga, so we don't do apologetics to look cool. No? Mali yan. No? Please, na huwag nyo isipin na ang purpose ng course na to is para magmukha tayong cool na ayaw natin sagutin yung mga tanong, di ba? Napantag pa rin natin. Di ba? Apologetics is not just about answering questions. At the bottom line, apologetics is a means of evangelism. Our goal is to share the gospel. Without the gospel, it is not Christian apologetics. It is just an intellectual engagement. So, kung nag-argument ka, ganyan, hindi mo naman share yung gospel. Parang I think you missed the point and you missed the chance, the opportunity. So, parang lagi mo tatandaan, no, na okay, lagi mo ano, no, parang gospel-centric mindset talaga na after mo masagot yung parang tao to, huwag mo i-assume kumbaga na alam na ng mga tao sa paligid may gospel, di ba? Sure pa rin, di ba? And the power is in the gospel, eh. Diba? Wala sa atin, wala sa mga risa talino natin, di ba? So, andun yung power to change lives. So, i-share mo pa rin yun. And lastly, apologetics is not about us, hindi tungkol sa atin. We're just God's instruments and apologetics is just a tool of evangelism and edification. Kasi yun ang purpose ng apologetics eh. Hindi mo man mawin yung ibang tao sa faith natin, hindi mo sila ma-convert sa Christianity, which is hindi naman natin trabaho in the first place, trabaho ni Holy Spirit. Pero at least tayo, di ba? Hindi man natin ma-convert ng iba, hindi natin masagot lahat ng tanong nila. Pero at least tayo, hindi nila tayo matitinag, hindi nila tayo baga solid tayo kay Lord, di ba? Alam natin yung pinaniniwalaan natin. Yun ang, at least yun at the bottom, at the minimum, yun yung gusto natin ma-achieve na tayo as Christians, after ng course na to, after nyo matapos to,
di man kayo maging apologist nga, nakatulad nila Tupac Dawel, nila Ravi Zacharias, pero at least ikaw, ano ka, parang well-armored ka na Christian na pag may question sa'yo, kaya mag-depensa sa sarili mo. And hindi ka talaga ma-easily na iwanan ng Christianity. So as with everything else, you are to do it for the glory of God. Boom. So that's it. No? That's it for session 1. So I'm excited for your journey. Na at least alam niyo na kung ano tong course na to. This is about evidence based apologetics based on the works of Josh and Sean McDowell. So sa book na to, puro evidence ang makikita nyo with a little philosophical science and doctrinal along the way, pero mostly evidence. So puro research, puro facts ang makikita nyo dito. So sometimes medyo lalalim, matutalye, mahaba, daming mga ano. Pero once na maintindihan mo lahat yun, talagang I guarantee you na talagang malalaman, mas lalo kang titibay sa pananampalataya mo na alam mo na pinananiwalaan mo ay totoo, it is the truth, it is founded on evidence, on facts, di ba? So, that's it. So, I hope you're excited for your journey. So, na-record na nga yung mga naunang sessions, yung sessions 2 hanggang 5. This is parang post-recording inulit nga lang. Pero you can check that na sa mga sunod na sessions ngayon. So, that's it na. So, I'm excited for your journey. I'm very much excited sa inyong lahat. So, let's pray. Let's close in prayer. So, Lord, thank you so much, Lord, for this opportunity to continue serving you, Lord. Thank you sa wisdom na binibigay mo sa amin. And especially in this course, Lord, alam ko, Lord, na talagang you are behind all of this, Lord. Hindi naman ako, Lord. I'm just your instrument, Lord. So, I pray, Lord, na sana gamitin mo itong ginagawa namin para makatulong sa mga tao na gagamitin mo na intended mo, Lord, na ma-reach ng ministry na to, Lord. I pray na sana nga magamit mo po para mapagtibay yung faith ng mga tao, yung mga Christians, Lord. And I also pray, Lord, na sana gabayan mo lahat kami sa journey na to. This is long. And this is a long journey, Lord. I pray na sana lahat kami makapag-push through, matapos namin itong journey na to. Nang sa ngayon, after this, Lord, we will become Christians, Lord, hanggang depensahan yung sarili namin at hanggang magamit mo, Lord, para i-reach out yung mga tao sa paligid namin. Lalo na ngayon na we are living in an age na talagang sobrang dami ng intellectual arguments against Christianity. So I know you have a purpose behind this, Lord. So may you will be done, Lord. Again, thank you so much, Lord, and I pray this po in Jesus' mighty name. Amen. So yun lang po. God bless.